Alright, good once again mga kapatid. For this video, magbibigay po ako ng idea patungkol po doon sa isa nating kapatid na nagtanong po doon sa usapang pabo. Ito po yung kanyang problema mga kapatid. Ayan, kung nakikita nyo, ayan po yung video. Mostly po sa atin, makakaranas po talaga tayo ng mga ganyan. So, dalawang senaryo po yung bibigyan natin dyan ng solusyon. Ayan, depende na lamang po sa may-ari nito or sa inyo kung kayo na po mismo yung makakaranas. Kasi nga, ayun, bilang may-ari ng pabo o nag-aalaga ng pabo, mararamdaman po natin talaga yan kung ano po yung kailangan o gamot na maaari nating ilapat doon sa pabo natin na nagkakaproblema. So samahan niyo po ako mga kapatid na sa ganun ay makakuha po kayo ng idea pag kayo na po yung maka-encounter o magkaroon po kayo ng ganitong mga problema is mayroon na po kayong pagpipilian. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go! Ano pong masasabi ninyo patungkol po dyan sa nakikita nyo? Ano po kaya yung problema? So hindi naman tayo yung may-ari, kumbaga nag-obserba lamang po tayo sa nakikita natin sa video. So ayan, kung titingnan nyo nga, may sari-sari po tayong komento pagdating dyan. Kasi hindi naman in-emphasize kung ano po talaga yung problema. Pero ayon sa kanya, pagkatapos daw pakainin, nagkagano na po yung pabong yun. So, dalawang senaryo po ang posibleng dahilan ng pabong nagkaganyan. Ang una-una dyan is yun pong hindi natunawan or nakalunok ng malalaking hiwa or something na malaki talaga dito sa daanan ng pagkain patungo sa loob ng kanyang katawan. Ayan. Mula sa bunganga, pupunta kasi yan sa butsi. Tapos sa butsi, mayroon po yung maliit na biktukan na papunta na po talaga sa lamang loob. Ayan. Diyan po madalas natatrap yung pagkain. So, ipapakita ko po sa inyo yung example. Nagbigay naman po ako ng idea sa kanya doon. Nag-message ako pero baka hindi klaro kasi minsan nagkamali-mali pa yung mga mensaheng na itinitype ko. Ito, nagdala po ako ng sisiyo para example po dyan. So, ipagpalagay na lang natin, minor lamang po. Kumbaga, yung hindi lamang po natunawan. Minor. Ang gagawin doon, pag minor lamang po, is bubumbahin natin yun ng tubig. Ayan. So, ingat lang, pag magbubumba po tayo, tandaan nyo po, may dalawang hose po yan dito sa kanilang leeg. Yung isa, daanan ng hangin papunta sa heart. Tapos yung isa, yung pinakamalaki ay papunta po dito sa butsi. So, dalawa po yan. Parang ganon po yan. Baliktad. Parang, ayan, parang ganon. So, yung pinakabunganga talaga, papunta po yan sa butsi. Pero sa bandang ilalim yan, may bubukas-bukas po yan na kunting, magkasing laki lang talaga sila. Kaya lang, bubukas-bukas po yun. Kung siya hihinga, bubukas. Kapag inhale-exhale po siya, ganun. Parang ganun po yung magiging dating. Ingat po na hindi mo doon maipasok yung tubig. Kasi nga, pag doon mo maipasok yung tubig, nako, oh! Ayay, binangga ng pabo kong makulit. Ang kukulit. Ayan, ingat po na wag po doon pumasok kasi pinakamataas na po yung 1 minuto. Mamamatay po yun pag nagkamali po tayo na ng pasok doon. So, ang gagamitin mo is, bibigyan kita ng idea. Ito. Ito. Ayan, gumawa po ako ng improvise. Ito, para po ito sa yung pinalambot na feeds. Ito po yung ginagamit ko kasi malaki. Tapos, pag liquid lang naman or tubig, pambumba lang, ganito, ito po yung aking ginagamit. Ayan, tatansyahin mo na lang, 1 baso ilalagay mo dito. So, mabubumba na po yung loob. Kumbaga, kung tumigas lang na pagkain yun, lalambot po yun. So, no need nang operahan. Pero kung sakaling sobrang laki po talaga, kagaya nito, ito po yung pinakaunang sisiw na inoperahan ko. Mga 2 linggo pa po yung kanyang edad mga kapatid. Tapos inoperahan ko na po yung sisiw na ito. Nag-success po siya kasi nakalunok po ito ng
balat ng saging, malaking hiwa na balat ng saging. Ayan, ipapakita ko na lang kung may picture pa. Siguro ako na na-imbak. Ipapakita ko po sa inyo. Ganyan po kalaki yung nailabas ko. So, operahan nyo po. Mabubuhay po pala yung pabo once operahan natin mga kapatid. Kita nyo naman ito. Ay ka. Gumaling na kasi eh. Sumibol na po yung kanyang mga balahibo. Ito po yung sugat niya dito banda oh. Ayan oh. Ayan, may sinulid pa nga eh. Hindi pa natangtang. Kung ganito yung pabo, wag nyo pong isintro sa gitna. Dito wag nyo isintro, kumbaga sa kabilang side, sa kabilang gilid dito. Kung ganito yung pabo, sa kanan nyo hiwain. Ayan, wag nyo talagang sa gitna kasi nga pag once kumain sila pagkatapos operahan, kumain kinabukasan, pakainin natin, lulubo kasi ito mga kapatid, baka mahirapan po sila. Kaya itong naisip ko dito sa gilid at nag-success naman. So, ayan po yung kung hindi mild, kumbaga kagaya ng kaso na po talaga nito, operahan nyo po. Ang susunod naman is ito. Dalawa kasi yung nakikita kong problema dyan is, ang pangalawa, saglit lang. Isauli ko muna, ipopost ko muna saglit mga kapatid. Isauli ko na po yung inoperahan ko. Ayan o. Ang 2.5 months old na broad-breasted ni Ambaking. Ang laki. So, ito may bonus po akong ibibigay na idea sa inyo mga kapatid. Siguro baka hindi ito applicable sa pabo na yan. Kung nakikita nyo, baka hindi po applicable ito, pero napakagandang opportunity po ito na makita nyo po ang vlog na ito mga kapatid, kasi ibabahagi ko po sa inyo itong bagong kaalaman na ibinahagi rin sa akin ni Sir Walter. Napakatagal niya na po sa larangan ng pagpapabo mga kapatid, since ayon sa kanya 2009 nag-start na po siyang mag-alaga ng pabo. Mahigit sa isang dekada na po yung kanyang pag-aalaga ng pabo. Kumpara sa akin is bago pa lamang po ako mga kapatid, hindi pa po ako masyadong matagal. So itinawid at ibinahagi niya po sa akin ang kaalamang ito. Kung sipon lang po yung dahilan ng pabong yun mga kapatid, napakadali lang gamutin pag sipon. Lahat po ng gamot na pang manok, maaari natin yang i-apply sa sipon ng pabo. Ayan. Pero ang ibibigay ko ngayon sa inyo, kung sipon lang yan mga kapatid, ang bilis lang yan. Maraming gamot dyan. Kahit ano po. Minsan nga dito sa akin, pag grabe na po talaga, nung hindi ko pa alam itong itinuro sa akin ni Sir Walter is katas ng kalabo sa umaga, amoxicillin sa hapon. Yan. Baka ngayon nyo lamang po yan narinig. So isa po yan sa ginagamot ko dito sa aking mga alagang pabo. Pero as of now, hindi naman po ako masyadong nakakaranas na po ng sipon ng pabo. Ayan, mga manok lang, yung mga manok ko sa labas, mostly talaga madali silang sipunin. Pero pagdating sa pabo, sa awa tulong ng Diyos mga kapatid, sa pagkakataong ito, hindi na po ako masyadong nakakaranas ng ganun. Pero dati nung nagsisimula pa po ako, dahil marami talagang hindi ako alam patungkol po sa pabo, ayun, may coryza, may sipon, mostly akin po talaga yung nararanasan. Kumpara ngayon, iwan ko lang, dahil siguro sa unti-unti ko na pong nalalaman yung ibang paraan, kaya siguro. Pero ito po, ang pinaka gusto ko na sana talaga itong gawa ng vlog, kaya lang wala akong mai-actual na gagamutin dito sa aking pabo, kasi wala pa naman ako wala pa akong nakikitang sintomas na ganun. Yun pong pag kinatay natin or once namatay yung pabo, pag hihiwain natin yung gitna ng kanyang katawan, bubulaga po sa atin yung kanyang atay na may tama. Ayan. So yung sipon mga kapatid, coryza, hindi po yan masyadong peligro talaga. Madali lang yung agapan. Pero ito po yung mahirap po talaga sa pabo mga kapatid. Alam ko po kung sino mang breeder dyan or baguhan pa lamang po, makinig po kayo mga kapatid. May tiyak ko po na may makukuha po talaga kayo. Sa katagalan ko sa pagpapabo, yung kalahating kaalaman patungkol dito nakuha ko na po. Pero nung nagkausap na po kami ni Sir Walter, ayan, thumbs up po talaga ako, dahil
napakagandang kaalaman na ibinahagi niya po sa akin. So ito po, mostly na dumadating itong problema na ito sa ating mga alagang pabo is 2 months old, 3 months old. Ayan. Magtataka na lang tayo. Maraming nagtanong dyan sa grupo natin. Nagtataka po ako sa aking mga pabo. Ang lakas, ang sisigla, ang liksi, kinabukasan, bigla na lang manghihina, nananamlay, hindi kumain. Ayun, pag hindi nagamot, pagkaraan ng 2 or 3 araw, patay. Tapos pag biniyak po yung katawan, ayun, bubulaga yung kanyang atay o kanyang liver na mayroon pong mga dot. So, ito po. Ang itinuro po sa akin ni Sir Walter patungkol po dyan na gamot is kalabo at malunggay. Ayan. Pagsamahin po natin yung katas ng kalabo at malunggay. Mas marami, mas maganda. Ayan. So, paano po? Paano po yung application nito? Sa umaga at hapon lamang po. Kung ilang bisis po tayo nagpapakain, doon po tayo mag-apply nito. So, pag nag-apply po ba tayo nito, kailangan pa po ba na pakainin yung ating alaga? Ayan. Ito po yung para maging klaro. So, pag mag-apply po tayo mga kapatid ng ganitong gamot, katas ng oregano or kalabo. Kalabo sa Bisaya, Tagalog, oregano, English ba yan or Tagalog? Basta, katas ng oregano at malunggay, pagsasamahin po natin yan, makakagawa na po tayo ng pagkain na ng ating pabo at the same time gamot, antibiotic at saka gamot na po na herbal sa ating pabo. So ano po yung magiging gamit ng malunggay? Yung malunggay po mga kapatid, magiging pagkain po yun ng ating pabo. Kahit hindi na po sila kumain, kumbaga yun po yung magiging dextrose nila habang ginagamot po natin yung ating alaga. Ano naman po yung kalabo? Yun pong kalabo, yun po naman ang maghihil o gagamot doon sa karamdaman niya sa loob. Ayan, gusto ko po talaga itong gawa ng video mga kapatid, kaya lang hindi po, wala akong mai-actual eh. Mas maganda talaga yung mai-actual po. Pero kung sakali man mga kapatid, kung mayroon po kayong ganyang pabo ngayon dyan sa inyo, nangihina, subukan nyo po. Dahil yung kalabo mga kapatid at malunggay, alam naman po natin, siguro yung iba hindi pa alam, pero ako mismo, talagang mabisa po yan. Kalabo at malunggay. Dati, ayun nga, ginagawa ko o ginagamit ko dyan dati is kalabo o oregano sa umaga, amoxicillin sa hapon. Mayroon naman gumagaling naman yung iba, pero kaya lang yung iba hindi po magsasucceed. Kaya pala na doon ko po parang napagtanto, kaya kulang po pala. Kailangan po pala ng malunggay kasi yung malunggay, siya po yung magiging dextrose doon sa ating alagang pabo. Hindi na po tayo magpapakain. Yun yung kagandahan. Ayun nga, sinabi ni Sir Walter is hindi na po tayo magpapakain. Kumbaga, yung kombinasyon na lamang po ng oregano at malunggay talaga. Yung malunggay, yung kanyang dextrose, magbibigay parang supply ng pagkain niya. Tapos yung oregano, yun po yung maghihilom doon sa karamdaman. So yung proven niya po dito is may ganun pong sinyalis ng pabo, ginamot niya ng ganung paraan talaga, ayaw nang kumain. So pinainom niya na oregano at saka malunggay. Pagkaraan ng mapakinabangan na po, gumaling kasi. Tapos nagkaraan na mayroon pong okasyon sa kanila, kinatay niya po o hiniwa niya po. Ayun, yung ganong sintomas ng pabo, nang gumaling na po at kanya kinatay, nakita niya po sa atay na wala pong ganong mga spot or dot. So, ayun, doon po daw nagsimula na hanggang sa ngayon ay ito po yung kanyang ginagamot sa kanyang mga alaga. So, iwan ko lang talaga, paniniwala ba kayo or hindi, pero sa akin, naniniwala po ako sa ganito. Kaya ibinahagi ko po ito sa inyo. Kaya lang, hindi ko pa magawang i-actual kasi nga, wala pang ganong sintomas na nakikita ko ngayon sa aking mga alagang pabo. Siguro kung mayroon, ayan, i-apply ko na talaga ito. Pero kayo, baka kailangan niyo po itong idea o advice na ito. Maaari niyo po itong gawin mga kapatid. Mas marami, mas maganda. Pero ayun nga, ingat lang po talaga kayo mga kapatid. So gumawa po kayo ng ganito o ano man, basta kailangan po talaga ng hose.
Kasi nga, itong hose na ito, halika. Ali siya dool do. Ali siya dool, sample man ta. Mag-sample na ta, oy. So, ganito kasi yan, ipapasok natin yan dito mga kapatid hanggang dito. Para rekta po yung papasok dito sa butsi, hindi po siya papasok doon sa daanan ng hangin. Dahil pag nagkamali po tayo ng pasok dyan mga kapatid, hindi aabutan ng 1 minuto, patay po yung ating alagang pabo. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo mga kapatid. Sa katagalan ko na po sa pagpapabo, itong impormasyon na ito mga kapatid, talagang 2 thumbs up po talaga ako. Alam ko po sa akin sarili na epektibo po ito. Problema po talaga natin yan sa pagpapabo, yung ang lakas, manghihina, tapos pagdating ng mga 2 or 3 araw, tsugi. Pag kinatay, biniak ang katawan, ayun, kita natin na yung kanyang atay ay may tama. Sana po ito mga kapatid ay maikalat natin sa mga nag-aalaga ng pabo. Dahil mostly po talagang problema ito. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na panunood, pagsuporta sa aking munting channel. Sana nakatulong at naka-inspire ito sa inyo na lalo pa po nating palakasin ang pabo farming dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.